Good morning everyone! Nandito tayo ngayon sa Sinagtala. At ngayon, walking tour yung gagawin natin. Para naman yung ibang gustong magpasyal dito, magkaroon sila ng idea ano yung makikita nila sa lugar. So kung wala kayong time mag-ocular visit, ito, watch nyo na lang yung ating walking tour. Ito nga pala ay located sa Barangay Tala, Orani, Bataan. So gawin ko na lang landmark yung Barangay del Rosario papunta dito. So dumaan kami ng Mega Dike Access Road, tapos old road lang, local road. So hindi na kailangan dumaan ng expressway. Yung travel time namin is nasa 1 hour and 20 minutes lang. That's on a Saturday. Siyempre kung weekdays tayo pupunta, expect na mas matagal dahil sa traffic. Nag-offer sila dito ng day tour and overnight accommodation. So para sa mga mag-overnight, pwede nyong i-check yung FB page nila or yung website para dun sa mga list of guest house na pwede nyong i-book. At ngayon nandito na tayo sa may bandang harap. Ito yung linya ng mga villas na pwede nating i-book pag overnight. Sa mga may dalang sasakyan, hindi problema yung parking dito. Sobrang lawak ng lugar. Ang daming lugar na pwede mong i-park yung sasakyan. Ito ngayon, papunta ako dun sa guest house kung saan kami nag-avail ng overnight accommodation. Iba-iba pala yung rates ng mga villa dito. So, ikaw na yung bahalang pumili dun sa mga accommodation na tingin mo na pasok sa budget. Kung di ako nagkakamali, lahat naman ng villas dito, kasama na yung breakfast. So, eto guys, dito kami naka-check-in ngayon. Ito yung Murakami Smart House. Actually, naka-promo sila ngayon. 4,000 yung regular rate. Binigay nila ng 3,500 for 2 packs ngayong January. So, nakatipid kami ng 500 pesos. And then, free breakfast na siya. Tapos, ito naman yung katabi niya, yung duyan. So, yung duyan, napakalawak ng lupa niya. And then, meron siyang garden at saka children's playground sa bakuran niya. Siyempre, expect na natin na mas mataas yung price range niya compared dun sa Murakami. Tapos dito, meron din restaurant yung duyan. Kaso hanggang 7 PM lang siya naka-open. Ang maganda pala dito sa Sinagtala, wala silang corkage fees. So kahit anong baon mo na pagkain or drinks, okay lang, hindi sila maselan. Good morning po. Tapos dito naman yung may pool area. So ito yung pool area number 1 na malapit dun sa ating accommodation. Sa mga nature lover dyan, recommended yung lugar talaga. Uy, may rainbow pa oh. Yan, napaka-nature view. Napaka-green ng scenery. Napaka-presko sa mata. At ito na nga yung unang pool na makikita natin mula dun sa ating accommodation. Lahat nga pala ng mga pool dito merong mountain view. So habang nagsiswimming tayo, ma-enjoy mo talaga yung kapaligiran. So ito yung rainbow. Mas maaliwalas yung langit dito. Kitang-kita yung rainbow. Lakad tayo banda dito sa pool naman. Ayan yung sinasabi ko. Habang nagsiswimming, kitang-kita niyo yung ganda ng mga bundok. Tapos medyo ingat lang tayo sa paglalakad dahil basa yung lugar banda rito sa pool area. Kagandahan din sa mga pool dito, wala silang chlorine. So parang galing sa bundok mismo yung tubig. Kaya expect nyo na to, malamig na malamig yung tubig. Kung mapapansin nyo, wala pang nagsiswimming kasi maaga pa. Okay, lakad naman tayo banda rito. Dito sa baba parang may open area kung saan pwede kayong mag-outdoor games. Yan, meron silang swing, tapos may grill station banda doon. And then yung mga nagde-day tour yan, minsan dyan sila pinipwesto. Kung maririnig niyo yung mga kuliglig, mga ibon, yan. Yan yung napaka-relaxing sa pandinig. Lapit naman tayo dito sa may view deck. Yan. Para makita natin kung ano yung nasa baba.
Yan mga guys. O, kita nyo, napakalalim ng bangin. Yan yung view dito sa taas. 'Di ba nakaka-relax sa mata kapag ganyan yung scenery na nakikita natin? Maglakad-lakad naman tayo sa ibang villas dito sa Sinagtala. Itong nasa right side ko, ito pa rin yung duyan. Part pa rin siya ng duyan. Dito sa left side ko, di ko sure pero para siyang function hall. Tapos yan yung nakikita yung bakanting loting yan. Diyan, pwede mag-park ng sasakyan. Eto guys, yung susunod na villa na madadatnan natin, yung Beacon House. Yan sila. So, marami siyang klase. Meron siyang parang mga kubo. Tapos, yung modern style na bahay, na parang hotel. Tapos, meron siyang sariling view deck dun sa harap. Ayan siya guys. Pagkatapos naman ng Beacon, katabi niya itong Angelica. Yan, kung nakita nyo, modern na rin yung kanyang style. Tapos guys, dito sa harap ng mga villas, yan, yung napakalawak na lugar na yan, lupain. Yan, pwedeng mag-park dyan. Kung makikita nyo, ang daming nakagarahing sasakyan dyan. So habang naglalakad tayo, di natin napapansin na exercise na din tayo kasi pa-uphill yung lugar. So talagang tagtagang calories natin dito guys. Next naman, katabi ng Beacon, ito yung Tampay. Parang malaki din yung property ng Tampay. Tapos medyo modern na din yung style nila. Yan po. Yan, meron din silang guest na naglalaro sa harap yan, no? Tapos meron din silang Tampay Cafe. Ang maganda rin dito sa Tampay dun sa harap, meron silang view deck. Pwedeng kumain dun kasi meron silang cafe nga. Ito naman yung next, yung Tanawin. Ang alam ko meron din dyan sa loob yung Between sa Tala. So magkaiba yung booking nila. Tapos kung hindi ako nagkakamali ng pandinigan, sabi nung staff dun sa accommodation namin, may sariling pool si Tanawin dun sa harapan niya. So yung pool doon, exclusive for Tanawin guest lang. Tapos yan sa harapan nila, yan. Mga parking area pa rin yan. Tapos dito may naka-gate pero parang private residence siya. So hindi siya for rent. Uy, may ulo ng manok. Tapos ito naman yung Labuyo Villas. O, lalakad pa tayo doon. Nandun naman yung pool area.
So yung pool area dito, yung mga nagde-day tour, dyan sila unang pinapapunta kasi nandyan yung mga gazebo. Itong part na dadaanan natin, dito yung mga parking ng mga day tour guest. So kita nyo naman, napakalawak talaga nito. In the future, sigurado mas marami pa yung madedevelop sa lugar na to. Doon nga pala dun sa may guard entrance, meron silang tinatayong chapel doon. Actually, patapos na siya. Parang finishing na lang sila eh. Tapos, meron din function hall na ginawa doon. Siguro kung may mga events na kasalan, pwedeng ipagamit yun. Hindi ko lang alam kung kailan sila mag-ooperate. Ito naman yung area ng mga pang day tour. Diyan sila nag-stay. Tapos, meron din malaking pool dyan. At saka yung mga outdoor activities. Diyan sila located. So, eto nga, dito yung mga guests ng mga day tour. Ayan. Hindi ko lang sure magkano yung rate ng day tour. Pero pwede nyo naman i-check dun sa Facebook page ni Sinagtala. Ito yung malaking logo ni Sinagtala. Ayan. Ayan, punta naman tayo dun sa may bandang taas na yun. Nandun yung isang malaking pool. So, ayan yung pool. Tapos dito sa right side ko yun yung lobby ng day tour guests. So ayun guys, dito na lang muna tayo. Salamat sa panonood. Goodbye!